strive. I am broken and weary. I'm in need of your life. When my world is falling down, your promises remain. I will run to your open arms. I know there I am safe, 'cause you made all things new, all things new. 'Cause you made all things new, all things new. Lord, I give you my failures. I give you my doubts. You have come in your mercy. You've lifted me out. By your blood I overcome. I know I'll reach the end. Though I fall 1,000 times, you pick me up again. 'Cause you made all things new, all things new. 'Cause you made all things new, all things new. 'Cause you made all things new, all things new. 'Cause you made all things new, all things When I go through deep waters, you will be with me. When I walk through the fire, I will not burn. For you are the Lord, my God. I won't be afraid. For you are the Lord, my God. You make all things new. When I go through deep waters, you will be with me. The weapon may be formed, but it won't prosper. When the darkness falls, it won't prevail. 'Cause the God I serve knows only how to triumph. My God will never fail. Oh, my God will never fail. I'm gonna see
Hola! Buenos dias! Okay. Binabati ko po kayo, no? And of course, yung naka-tune in po, Buenos dias po, no? Mga Luzon, Visayas, Mindanao. And of course, kasama natin yung mga nasa abroad din po, no? Que tenga buen dia. Okay? Have a good day, yun po yung ibig kong sabihin, no? Kayo, parang sayam, no? Como estas? Riniriquestas? Okay. No, papatawa lang po ako kasi maganda po yung yung andito po nakikita ko po kayo na masaya. Kaya dapat isigaw po natin, I am a winner. And of course, yung mga naka-tune in po, pwede nyo pong i-type, I am a winner sa inyong comment box. Alright. This week, yung mga nakapag-attend po ng prayer gathering nung 5 to 6 p.m., you know what? Ang ganda po kung kayo ay sumali, no? I'm overwhelmed po this week kasi ang gaganda po ng sharing. Kasi sabi ko, we have this series po kasi, this 21 days na ginagawa po natin, yung Let God series. Napakaganda po talaga. Sabi ko nga, wow, ngayon ko lang ako nakarinig ng mga taong ito and talagang ako'y na-blessed out and I am also blessed. Blissed out, yung ibig sabihin po, masaya, no? Hindi po yung na wrong pronunciation, hindi po. Blissed out means happy. Yun po yun. Buti na lang medyo mas yung ating alam natin sa words, no? And of course, ngayon kasi, since yung let God, yung napag-uusapan, sometimes kasi gusto nating mag-recover. Sabi nga sa may recovery, when tayo ay, when we let go of something, dapat may nare-replace din po yan. And it's God. Kaya let God po. Let God po you this time. Kasi sometimes people, nagiging empty. May emptiness pa rin inside sa atin. But to fill that out is, kailangan pala natin, it's God. It is God. And that's why, I'm so blessed na andito po kayo. Kaya nga sabi ko, winner po kayo. Kasi there are people na hindi po sila makapunta, ano man yung mga reasons, but still kayo po ay andito po, no? Still giving your time. And yung mga na-discuss po this week is all about, I'll put into words na lang, no? Sometimes we need to surrender our life to God. And if you will try to surrender with God, no? You start to obey. As you obey, you'll also give time to God. And as you spend time with God, it will change your walk. Kaya yun po yung mga natutunan ko this week, no? And very powerful po yung mga sharings po nila. That's why, maganda rin po na meron din tayong mga Bible verse. Gaya ng 2 Chronicles chapter 7 verse 14. May nakaka-memorize po dyan. Unless kay Pastor at saka kay Sister Mary. Meron pa akong 100 dito. Okay, baka meron po, no? Meron. Sige. O gusto kasama yung andito, of course, sige. Meron? Okay. Since 1, 2, 3. Since wala po yung nakasagot, akin na lang po ito. Pero bago akin talaga ito, dapat memorize ko din. Sabi niya, if my people who are called by my name, sabi niya doon, di ba? Yun ang umpisa. Yun ang umpisa noon. Oo. O, bakit? 100 lang kasi ito, dapat 1,000. Alright. Pero kung itutuloy ko po, Pastor Bay, bibigay mo yung 900. Di ba? Ituloy ko na ba? Gagawin ko to pag may prize. Sabi niya, if my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven. I will forgive their sin and will heal their land. O kala nyo, hindi ko alam, no? O, alam ko rin po yan, memorize ko yan. Okay? That's why this time, ito pala yung mga secret po natin na kailangan pala tayong anuman yung mga hindi po nakahaya-aya sa atin, kailangan natin i-surrender kay Lord. And sometimes, kaya nga, we don't
pupunta tayo sa ating destiny kasi nga minsan may sumasagabal sa atin. And sometimes we overreact. And sometimes we just need to let God be still. Sometimes there are battles kasi na hindi natin kailangang lumaban. Si Lord na ang lalaban sa atin. And this is one thing na napakaganda po na natututunan ng bawat isa sa atin. That's why you're so blessed. Kaya congratulate mo yung katabi mo. Kasi andito ka, sabi mo, congratulations. You're right. Yan. Yan po talaga yung yung mga Kristiyano. Kasi alam nyo po, walang natatalong demonyo kung walang lumalaban na Kristiyano. Yan po tayo. Kaya andito po tayo talagang buong kagalakan natin, binibigay natin ang ating buhay, ang ating time, ang ating effort sa Panginoon. Okay? That's why now, we need also to pray sa ating bansa. Okay? Let's pray. Heavenly Father, nagpapasalamat po kami sa time na ito ulit na pinagkaloob nyo sa amin, itong opportunity that dindulog po namin ng aming bansang Pilipinas, that Lord, we let you as our God na truly will accept you in our hearts, ang bawat Pilipino, that also help us na kami andito na nakikinig sa inyong mga salita, that we will also be an instrument para maipalaganap rin po namin ng yung mga salita, that it will change those hearts of people, O Lord, na kayo ang patuloy na mabuhay sa bawat isang sama amin para kami ay magkaroon ng pagbabago, especially din po sa aming leaders, na kayo ang magbigay ng wisdom, kayo ang magbibigay po ng yung love para sa kanila, para din sila, Lord, may influence din po nila yung mga ibang kasamaan rin po namin, especially, Lord, yung gusto namin na magkaroon ng pagbabago, yung nation transformation, O Lord. That's why, Lord, we so pray na aming itong bansa po namin, anuman mga crisis, anuman mga struggles, but through you, O Lord, kung kami ay, sabi nyo nga po, Lord, kung kami ay will turn away from our wickedness, at kami ay patuloy na ikaw ang aming hahanapin, ikaw po ay gagawa ng napaka-imposible na hindi po namin na-imagine. And thank you for these promises, O Lord, that every one of us today na maging open ang aming puso, ang aming mind, para yung anuman yung aming matanggap ay patuloy po naming may apply sa aming buhay. And again, we claim this victory, we claim the restoration of our land, the healing of our land. This we ask in Jesus' name, Amen. Alam niyo po, yung mata na lang po nakikita. Good morning, everyone! So, even to those na kasama namin sa live and to mga church members natin who's here, alam ko that you're very overwhelmed and glad that you are here. Amen? So, sabi ko nga kanina, mata na lang po nakikita, pasmile niyo pangitiin niyo yung mga mata ninyo. Kasi minsan, pag nagkakita-kita po tayo sa town, sabi nila, hindi man lang namansin. Malamang po, magkakamukha na tayo lahat kasi nakamas tayong lahat, no? So, let's just give the best smile, and today we give our best worship sa Panginoon. Amen? Have you thought of a day na parang naalala nyo na ang ganda nung ginawa ni Lord sa buhay ko 2020? 2021? Alam niyo po ba, nung nag-check po ako siyempre may mga devotions tayo, tapos tinitignan ko yung calendar, alam niyo po, February na naman. No? Ang bilis ng araw, pero ang tanong ko po, were you able to receive something from the Lord this January na? Patapos na po ito. Ang isang indication ko, pag nag-birthday na si Jimwell, palapit na yon. Kung nag-birthday si Jimwell, ay nako, magtatapos na yan. Tama? So, but regardless of everything that we're going through, merong mang UK variant na naman na yan, kahit tawagin nilang COVID-19, COVID-20, 21, 22, kahit pa yan, it will never change the fact that the Lord is still wonderful. Amen. Can we all stand? At ngayong umagang ito, kung buhay ka, sasabihin mo, yes, every time I remember the goodness of the Lord sa buhay ko, kahit na anong mangyari, I will continue to worship Him. Amen.
Hallelujah. Come on, pwede bang sa oras na ito ay magsambit ka lang ng any words that you want to say to the Lord? Sabihin mo, mag-thank you ka. Lahat ng mga blessings na binigay niya, your life that you're breathing right now is wonderful gift from the Lord. Sa mga kasama namin sa bahay, come on, just express it and say thank you to the Lord. Hallelujah. We thank you, Father. Glory, glory, honor, and praises belongs to you. Amen. Hallelujah. Come on, let's give the Lord the loudest clap offering. Come on, as we give His praise, Lord, when we think about your goodness, our heart is overwhelmed, Father. When I think about your goodness, my heart is overcome. How could I begin to thank you for everything you've done? 'Cause you keep on loving me, and you cause my heart to sing. Oh, you make me come alive again. Yes, Father. Oh, you make me come alive again. Hey, whoa, this is the moment. Whoa, everything changes. You are my breakthrough. Come on, I praise you. I praise you. Come on, when we think the goodness of the Lord. Hallelujah, we give you praise. When I think about your goodness, yes, Lord, my heart is overcome. How could I begin to thank you, yes, Lord, for everything you've done? 'Cause you keep on loving me, and you cause my heart to sing. Oh, you make me come alive again. That's why I praise you. Yes, Father, you make me come alive again. Hey, hey, whoa, this is the moment. Whoa, everything changes. Oh, come on, declare, you are my breakthrough. I praise you. Yes, I praise you. Come on, let's praise the Lord. Hallelujah. We give you praise, Father, for everything that you've done in our lives. Hallelujah, Lord. Come on, let's celebrate today. So come on, everybody. It's time to celebrate. Parang yung mukha mo hindi nagsa-celebrate eh. Singing and lifting up your name, 'cause you keep on loving me. Thank you, Lord. And you cause my heart to sing. Oh, you make me come alive again. That's why I praise you. You make me come alive again. Go, hey, whoa, this is the moment. Whoa, everything changes now. Whoa, you are my breakthrough. I praise you. I praise you. Come on, let's praise the Lord. Hallelujah, we give you praise. You are wonderful, oh Lord. You are good. You are good, Lord. You are good. You are good. You are good. Sing. You are good. You are good. Sing it. You are good. Come on, once again, let's declare. You are good. 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 For you are good. Come on, clap your hands for the Lord. Hindi ang taong pinapalakpakan mo, binibigay mo yan sa Panginoon sa umagang ito. Whoa, this is the moment. Whoa, everything changes in your life now. Declare, whoa, you are
my breakthrough. I praise you. I praise you. Hallelujah. Thank you, Father. We give you all the praise. Oh, you are good. 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 Hallelujah. Come on. Glory and honor to you, Father, for you are good. You are good. Thank you, Lord. Yes, Father. Today we declare everything changes. Everything changes, that you are our breakthrough, Panginoon. Lord, today everything changes, Lord. And even, Father, that kung meron man po yung mga sicknesses, Panginoon, sa umagang ito, we bind it in the name of Jesus. Lord, we are here today as we declare that you are good in our lives, Father. If there are families who's here who needs your protection, who needs, Father, salvation amongst family members, Father, we pray, oh God, breakthrough upon breakthrough upon breakthrough. Great testimonies upon testimonies upon testimonies, oh God. Hallelujah. Ora salaya bahandalaya se. Kiandaraya saya handaya sandayande. Hallelujah, Father. Oh, you are great. You are great. Come on, church. Tulog mo lang sa Panginoon. Just cry out to God. Whatever you're feeling right now, whatever you have in your heart, the Lord is willing to listen. Today is about Him. It's about the Lordship of the Lord. Hallelujah. Hallelujah, Father. For the last week po ng ating 21 days, linet go po natin yung mga bagay na hindi kaaya-aya, everything that entangles us to run the race. Today, we allow God, we let God move in His time in this place. Hallelujah. Oh, yes, you are, God. Oh, yes, Father, we praise you. We praise you. Come on, church, today sa ilang minuto lang, sambitin mo ang pangalan ng Panginoon, for He is our Savior. He is our King. If you need Him, He's there. He's ready to rescue you. Call upon His name. Call upon the name of the Lord right now. Oh, yes, oh God. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, Lord. It is a time for the Lord. Come on. He has called you. He has called you. Oh, yes, Father. You called me out of darkness, and you silence every lie, and no other voice will define. I belong to you. I belong to you. By your blood I've been adopted. Yes, hallelujah. And I've taken on your name. And I need to be reminded that I belong to you. I belong to you. And the enemy can't take what I have, yes, or change who I am. I belong to you. No, the enemy can't take what I have or change who I am. I belong to you. Yes, hallelujah. Today, declare that you belong to the Lord. That the enemy cannot take you away from the joy. Hallelujah. In the name of Jesus. Oh, hallelujah, Father. We praise you. Oh, we glorify your name. Yes, Lord. You called me out of darkness. Yes, Father. Thank you, Lord. And you silence every lie.
on, declare. It's only the voice of the Lord. 'Cause I belong to you. I belong to you. By your blood, Lord. By your blood I've been adopted. And I'm taking on your name. I need to be surrounded, Lord. And I need to be reminded. Come on, sing it. I belong to you. I belong to you. And the enemy can take what I have or change who I am. I belong to you. No, no, the enemy can take what I have or change who I am. I belong to you. The enemy can, and the enemy can take what I have or change who I am. I belong to you. No, the enemy can take what I have or change who I am. I belong to you. Oh, you are. You are greater, Lord. Today, church, come on at sabihin mo sa Panginoon, Lord, enough of the lies of the enemy. The enemy cannot take away my joy, my peace, my love, the blessings in store for you in the name of Jesus. Oh, yes, you are. Yes, you are. Come on, sing greater. Greater are you who's in me than he who's in the world. The words that you have spoken are stronger than, remove those curses. Greater are you who's in me than he who's in the world. The words that, come on, let's remove that curse. Hallelujah. Oh, greater are you who's in me than he who's in the world. The words that you have spoken are stronger than the curse. Greater are you who's in me than he who's in the world. The words that you have spoken are stronger than the curse. And the enemy can't take what I have. Come on, church, sing it out loud. Sabihin mo sa Panginoon, the enemy cannot. Hallelujah, Father. Take what I have or change who I am. I belong to you. Come on, church, today, just declare it. Sabihin mo sa Panginoon, huwag mong hayaang manalo ang kaaway sa buhay mo, kapatid. Sabihin mo sa Kanya, the enemy cannot take away kung anong meron ka ngayon. Whatever your relationship, the relationship you have accepted Jesus as your Lord and Savior. Now, today, sabihin mo sa kaaway, the enemy cannot take away that joy, that salvation that you have already in the name of Jesus. Hallelujah, Father. Ora shalaya handalaya singnan. Father, hallelujah, Jesus. Lord, today, this very moment before we just continue, I just want us to pray for our families. I just feel that the Lord wants your whole life and your whole generation. Sa oras na ito, if you remember that you still have family members who's not yet in church, who did not yet accept Jesus as their Lord and Savior, I just feel like we need to pray for them right now. At sabihin din natin that the enemy cannot take away our families. Amen? That the enemy cannot take away those loved ones that we have. Today, kung naalala mo,
And even you yourself, kung alam mo na hindi pa ayos ang relationship mo sa Panginoon, to those watching right now, I want you to just call upon the name of the Lord today and say, Lord, the enemy cannot take away that joy, that salvation, not in my life and not in the life of my family. Come on, church, just open up your mouth. Hallelujah, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Father, because you want us, Lord, to pray for our families. Lord, we pray, oh God, you know them, oh God, you know them, Panginoon. Lord, you want generations upon generations to be saved, oh Lord. Father, use us, oh God, as a vessel. Use us, Panginoon, to reach out to those people. Hallelujah, Jesus. Oh Lord, strengthen your people, oh God. Strengthen us, Panginoon, that you will call us sons and your daughters, oh God. Hallelujah, Jesus. Miracles will happen. These 21 days that we are doing, Father, we know that you are already preparing, oh God, those families to reach out, oh God. Hallelujah, Father. Just cry out to God. Sabihin mo sa Panginoon, Lord, protect my family. Protect my family from the enemy, oh God. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. You call the sons and daughters, oh God. Thank you, Father. Oh, hallelujah, Jesus. Oh, yes, you are. You call us sons and daughters. You made us walk on waters. Your power flows right through us. We belong to you. You call us sons and daughters. You made us walk on waters. Your power flows right through us. Napakagandang sabihin, no, that you are a son and a daughter. Come on. You call us sons and daughters. You made us walk on waters. Your power flows right through us. Oh, we belong to you. You call us sons and daughters. You made us walk on waters. Your power flows right through us. We belong to you. You call us sons and daughters. You made us walk on waters. Your power flows right through us. We, come on, for the last time, let's declare. You call us sons and daughters. You made us walk on waters. Your power flows right through us. We belong to you. Come on, church. And the enemy can't take what I have. Declare it. The enemy cannot change. I belong to you. No, the enemy can't take what I have or change who I am. Come on, for the last time, let's declare. And the enemy can't. Thank you, Lord. Take what I have. The enemy cannot take away. I belong to you. No, the enemy can't take what I have or change who I am. I belong to you. Yes, oh God, thank you, Father. Oh, Rashalaya Andalaya Sena. We praise you, oh God. And today we declare victory, oh God. Victory, Panginoon, sa buhay namin and even to the family members we have. Hallelujah, Father. Today we receive you. Lord, we know that there's more. We know that there's more. And today as we listen to your word, we know, Father, that you will give us instructions. And Lord, the message for today, that we'll be able to apply it in our lives. Lord, today, we give you the highest glory, the highest honor, the adoration, the thanksgiving, and everything that we have. You are marvelous Savior. You are wonderful King. Amen. Come on. Let's give the Lord the loudest clap offering, Father. Para ko sa Madonai. Blessed be the name of the Lord. Hallelujah. Amen.
Okay, thank you po sa worship team. Talagang napakasaya po na mag-worship po tayo sa ating Panginoon, no? Pero may katuloy po ito, no? Na pag-worship po natin ay ang ating pagbibigay sa ating giving. But before that, as we prepare yung ating mga giving, magkakaroon muna tayo ng some announcement. Okay? Kasi this week, actually, sabi na nabanggit ko kanina, it's about yung ating prayer gathering, yung ginagawa po natin araw-araw dito sa church. Especially this 21 days, ano ba kasi ginagawa natin dito? It's actually preparing ourselves this year. Kasi nga, it's first month, dapat maging prepared tayo, maging strong po tayo. Bago tayo sa sabak, dapat meron tayong naka-armor po tayo, meron po tayong weapons. No? And through this, nagpapalakas po tayo, nagte-train po natin ang ating sarili. At the same time, yung kumbaga yung buo na yung sarili, kumbaga yung alam mo if you are already composed, no? Para dating ng labanan hindi po ikaw yung tumatakbo, di ba? Ikaw ang naghahabol yung mga kalaban mo, di ba? Para talagang sila yung talagang tatalunin mo sila. Yun po ang gagawin po natin this year. That's why I encourage everyone na mag-attend po sa ating prayer gathering. Actually, papunta na po tayo sa last week, no? 5 p.m. po yan, from 5 p.m. to 6 p.m. Meron po, pwede po tayo dito sa church at pwede rin po through Zoom, no? Kung hindi po kayo makakapunta, may ways din po naman. So, naka-Zoom po tayo. So, just feel free na pag hindi pa kayo well-informed, pwede po kayong magtanong sa ating ushering at of course yung mga cell leaders nyo para maka-join din po kayo. It's very powerful po ito yung mga sharings po nila and it can change your life. Makikita mo yung wow, ito pala yung mga ibang secrets para pala ako ay mag-grow. Ako rin ay mag-mature. Di ba? Hindi lang ako nakaupo but I will do something greater than that. Sabi nga, binanggit natin last week, we can still do greater things. Alright? Kaya no matter what, kung ano yung man circumstance mo, doesn't really matter at all. Kasi meron nang nilagay sa'yo na purpose. May meron ka ng assignment na gagampanan mo. At this time, ito po yung pampalakas natin. Hindi lang po yung physical na muscle, pero yung spiritual muscle po natin. That's why we always want you to join us. Because kung tayo ay sasabak, mas maganda naman po mo yung mas marami, di ba? Sabi, pag mas marami, mas masaya, di ba? Kung many, dapat the merrier, sabi niya. Sabi yung pag many, mas manyer daw. Okay? Dapat ganun po tayo, no? Sama-sama po tayo, no? Because we need, actually, hindi po aksidente na andito tayo. Tayo ay magsama-sama. Ito yung pandemic na nangyari, no? Hindi mo alam. Hindi mo alam yung unexpected. But praise God kasi andito tayo, no? Malulusog pa rin tayo, hindi tayo ginugutom, di ba? Yeah? Hindi mo alam kung saan galing mga kinakain natin eh. May kumain ba ng damo? Wala naman, okay. Talbos, okay. Talbos. Anong talbos po yun? Okay. Sayote. Kasi baka may ibang talbos po yan. Okay. At least sinusure lang po natin, okay? So alam ko naman ready na po kayo sa ating pagbibigay, no? Kasi the law of giving. You know, lahat po ng mga na-attendan ko ng mga seminars, itong mga naririnig kong seminars, meron po itong law of giving. And ito pala yung mga ibang nagpa-prosper po sila dahil pinapractice nila ito. And let's give a chance sa ating sarili na i-practice rin po natin itong law na to. Because everything dito sa mundo is under law. May law of giving sa science man, sa law ni God, and we are under law. No? That's why if we follow these principles, these laws, amazingly, makikita po natin ang ating paglago, ang ating success sa ating buhay. So let's pray. Heavenly Father, nagpapasalamat po kami ulit sa time na ito na i-practice po namin yung law of giving that we believe na ginagawa po namin to because we believe that you are our
Jehovah Jireh na magbibigay, your provider, O Lord. Alam po namin ang bawat isa, hindi ko alam ang kanilang mga needs, but when you give, O Lord, it's more than we need, O Lord. Because you are a rich God na ibibigay mo lahat yung mga needs po namin, more than that. And I pray also blessings sa bawat isa sa amin, sa aming promotion, sa aming paglago, sa mga may businesses, that it will mag-expansion, magkaroon pa ng expansion. At of course, yung alam po namin, yung mga, yung ginagawa po namin ito, we're not simply doing for you, but we are doing it for ourselves. And this time, O Lord, nagpapasalamat po kami, this opportunity na gagawin po namin, it's an act of worship, as also an act of faith for you, O Lord, na yung mga promises mo, it will come to pass. And again, Lord, nagpapasalamat po kami for this very moment. We give you all the glory, we give you the highest honor. This we ask in Jesus' name, Amen. Of course, habang sila po ay nagko-collect, no? Meron po tayo, no, na-flash naman po kanina yung ating bank account. Just in case lang po kayo ay mag-send po ng iyong mga giving. Okay? Yun lang po, and thank you. Smile on your face. Give as the Lord has given to you. How you give is a reflection of your gratitude. So give, and it will come back to you. Good measure. Sumanyot ada kita kaabayo. Nya barang very formal tagiti grup-grup ayo ah. Yay palengke, manyaman nuntin kayo palengkeon. Ay naimbag nga agsapa tayo amin tunggal maysa nga daytoy nga gundaway kastamat dagiti ada iti balbalayda kadagiti adan ijay sa baling nga lugar makipag-engage po kayo para hindi lang po kayo sumisilip nya. At para makita po namin na hanggang sa umpisa at hanggang sa huli ay nandiyan po kayo. Okay, so purihin ang Panginoon. Niya po Diyos, tiyadang madaydayaw, iti nga panag-gimong tayo. At I appreciate yung mga music team na nagpapagamit sa Panginoon. I hope and pray na dadami pa kayo. Amen. Na magpapagamit dahil magpipray tayo na go-grow pa tayo at kung kayo-kayo lang, ay sus, baka kukunin kayo kaagad ni Lord dahil walang ibang magagamit. Kahapon po, nailibing ang aming uncle doon sa Itugon. Salamat sa Panginoon at matagal naman na believer at 79 years old ay talagang kinuha siya ni Lord. So napakaganda kung ikaw man ay namatay pero ikaw ay pagmamayari ng Panginoon. Pero nakakalungkot kung ikaw ay mamamatay na wala sa Panginoon. Okay, so ito po, nasabi ni Brother Eric na from nung first Sunday natin sa ating Daniel Fast, it's about let go. At nitong week, nagumpisa nung Sunday until kahapon, it's about let God. Kaya yung mga natapik po doon, it's about submission, about faith, about repentance, about obedience, how to stand still and let God, changing our walk, at saka how do you know you are letting God. So yun po yung mga napakagandang mga topics na napag-usapan nitong week na ito. Kaya yung mga hindi pa po nakikipag-engage doon sa ating live streaming from 5 to 6 p.m., sama na po kayo. At yung mga hindi pa nakapag-Daniel fast ay sasama rin kayo. Amen po ba? Amen.
Anyo ibaga nga ay para lang kada pastor, kada kita lang leaders. Lahat po, alam nyo po, ang fasting po ay mandate po ito ng Panginoon bawat believer. Kaya kung kayo po ay nagpipray at hindi pa tinutugon ng Panginoon ang inyong panalangin, samahan nyo po ng fasting. Kaya ito pong ginagawa natin every January ay ito po ay corporate dito sa church natin na ginagawa natin at para masanay po tayo. Amen po ba? Para matrain din po tayo. So yung mga anak ko nasa 14th day na po sila na nandoon sa kanilang Daniel fast at sabihin ko at least palpasin nyo until 21 days na Daniel fast yan. So 10 years old po yung pinakabunso. Kaya part po ng training din nila. Amen po ba? Kaya maganda po para kung kayo rin ay may kabigatan sa buhay, ay magpipray kayo, maganda pong samahan nyo sa fasting. Napakarami pong mga biblical verses about fasting. Ano ba yung purpose? Bakit sila nagfa-fasting? So, yung purpose po natin, bakit tayo nagfa-fast? Para rin sa sarili natin, mapalapit pa tayo sa Panginoon, at yung Great Commission po na ating gagawin. Amen po ba? Amen. Alam niyo po, itong extension po nitong building ay babagbagin tayo dito bagbagan tayo dito ket diretso to ang gana dya unag. So ganyan po yan ang we hope na kung within this year siguro o baka by next year kasi kulang tayo talaga para mag-expand yan ket adda ti pagtugawan dagiti invite nyo. Amen. Hindi naman nakakahiya nga ag-awis ka ket mahaba po yan na diretso. Okay, so sa mga nandiyan dyan sa kanilang live streaming, nakita ko si Sister Mabel, Mabel, Bitong, God bless. Very consistent na nakikipag live streaming sa atin. Paki-regards kay Pastor Kino. Salamat sa kanya for nung 28 years ago ay yung masipag na pumupunta doon sa Talyer, nagsishare ng Word of God at isa ako na kanyang naging bunga. So ngayon na, yung dating nandoon lang na nagre-repair ng sasakyan, ngayon tumatayo dito sa harap at nagpapagamit sa Panginoon at hindi lang po yun, naging pastor pala. So God bless po, Pastor Kino Bitong, yung pamilya nyo, ay bless pa kayo ng Panginoon, gamitin pa kayo ng Panginoon. So, ang title po ng aking message ngayong umaga na ito, it's about the Lordship of Jesus Christ. So, pwede bang sabihin mo sa katabi mo, the Lordship of Jesus Christ? So, ilagay nyo dyan sa comment box nyo, the Lordship of Jesus Christ. So, ang text po natin dito sa Romans chapter 10, verse 9 and 10. So, ganito po ang kanyang sinasabi. NIV version, if you declare, ang other version po, ginamit yung word na acknowledge o confess. So, if you declare with your mouth, Jesus is Lord, sabi nyo nga, Jesus is Lord. Mahina, Jesus is Lord. So, ilagay nyo doon sa comment box nyo, Jesus is Lord. And believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. Verse 10. For it is with your heart that you believe and are justified. It is with your mouth that you profess. Other version, sabi niya doon, confess. Profess your faith and are saved. So, yung sabi ko kanina, yung title ng ating message ngayong umaga, it's about the Lordship of Jesus Christ. So, the center of belief is the Lordship of Christ and His bodily resurrection. Ulitin ko po, the center of belief is the Lordship of Christ and His bodily resurrection. Si Apostol Paul po, pagbasahin nyo doon sa 1 Corinthians 15, ay nasabi niya, walang silbi ang kanilang ipinipreach kung ang Panginoong Hesukristo na namatay ay hindi nabuhay na muli. Kaya yung center po ng belief natin is the Lordship of Christ and His bodily resurrection. So it involves faith in the heart. Hindi po literal na itong puso. Kasi ang puso po, ang function po yan, nagpapump talaga ng blood po yan.
Pero ang tinutukoy po dito na heart ay it's about yung will, emotion, at saka yung intellect po ng isang tao. Kaya ito po sana ay yung buong-buong buhay natin, yung whole life natin. Kaya ang isang tao, kung ikinumit mo publicly na tinanggap mo ang iyong Panginoong Jesucristo sa buhay mo, ay dapat po ay talagang ginawa mo siyang Lord sa buhay mo at sa salita at sa gawa. Hindi lang sa salita, kundi pati sa gawa. Kaya sabihin mo sa katabi mo, hindi lang sa salita, pati sa gawa. So makita ko maiti adda nga aramid lang ijay bibig. Kristiyano ak, inawat ko ni Jesus, itibiyag ko. Pero wala naman sa gawa. Kaya po, kung publicly na tinanggap natin ang ating Panginoon Jesucristo sa ating buhay, as Lord, ay dapat nandoon yung both na, nandoon yung word and deed natin. So yung Jesus Christ is specifically po dito na tinawag na Savior 16 times. Sabihin mo sa katabi mo, 16 times. 16 na bisis na tinawag si Jesus Christ na Savior. Pag paulit-ulit kasi pag isang bisis lang na sabi diyan sa Bible, walang emphasis po yon. Pag 2 times, 3 times, may ini-emphasize po yon. Amen po ba? So ito po, 16 times na tinawag ang ating Panginoon Jesucristo na Savior dito sa New Testament. At yung word din po na Lord, sabihin nyo nga, Lord, ay 450 times. Paulit-ulit na sinasabi na naka-address sa ating Panginoon Jesucristo yung word na Lord na ito. 450 times. Kaya po naulit-ulit kasi may ini-emphasize siya dito. Okay. So wala pong sino mang Kristiyano na nagsasabing tinanggap niya si Jesus na kanyang Savior na hindi niya ginawang Lord sa buhay niya. Kaya po kung tinanggap natin ang ating Panginoon Jesucristo bilang ating tagapagligtas, dapat tinanggap din natin siya na ating Panginoon. Amen po ba? Ibang ang takaabay mo, inawat mo kumanga, apo tibiyag mo. So ano ba kasi ang ibig sabihin nitong salitang ito? Dito po sa Acts, bago pupunta tayo sa definition ng word na Lord, dito po sa Acts chapter 2 verse 36 na ito. Para doon po sa no one received Jesus as Savior without receiving Him as Lord. So Acts chapter 2 verse 36, si Pedro po ang nag-preach po dito. Ito po ang kanyang last, dito sa last verse na yan po yung end ng kanyang message. Okay, starting from verse 14 na preaching niya, dyan po sa Day of Pentecost. Nagkaroon siya ng opportunity doon sa mga Hudyo galing sa iba't ibang bansa at nag-preach po siya at sinabi niya about sa Panginoong Jesucristo. Nag-umpisa doon sa Old Testament, about yung sinabi ni David, about doon sa pagpunta doon sa Jesus, na siya yung namatay at nabuhay na muli. Kaya sinabi niya dito sa mga Israelita, therefore, let all Israel be assured of this. God has made Jesus whom you crucified. Kasi dito itong mga Hudyo, kasama po sila sa nagsisigaw kay Poncio Pilato na crucify Him! Crucify Him! Ipako siya sa cross! Ipako siya sa cross! At dahil hindi po sila naniniwala na siya po yung Messiah o siya po yung Christ na yon. Kaya dito sabi ni Apostol Peter sa kanila, God has made this Jesus whom you crucified both Lord and Messiah. At dito po nakunbik ang mga puso po ng mga taong na ito. Na nakita nila, si Jesus pala siya yung Messiah at siya pala yung Lord. Kaya nagtanong po sila kay Peter, anong gagawin namin kapatid? Kaya doon sa verse 39, sabi ni Peter doon, repent every one of you in the name of Jesus para diyan nga mabaptize damat laang. At ito po, sabi doon, 3,000 na mga Jew ang nanampalataya, ginawa nilang Panginoon ang ating Panginoong Jesucristo. Amen po ba? Okay, so ano bang meaning kasi ng Lord na ito? Sabihin nyo nga, Lord.
So ang ibig sabihin po kasi nitong Lord na ito ay having power. Bagamta kabay mo, having power. Dominion. O di kaya supreme authority and the right to master. So ito po ang ibig sabihin ng Lord. Kaya hindi basta-basta yung Lord. So, nananalangin lang tayo, Lord, 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 Lord. Ado-ado nga Lord niya. Pero makita pala natin ang ibig sabihin ng Lord, having power, dominion or supreme authority, and the right to master. So if we confess Jesus is Lord, He is equal with God the Father. Ulitin ko, if we confess Jesus is Lord, He is equal with God the Father. Dami pong mga relihiyon sinasabi nila, hindi Diyos si Jesus, tao lang. Sabi niya, ang dami pong sasabi dito sa verses po, dito sa New Testament, na si Jesus, God po siya. Sinasabi rin ng iba na small God daw si Jesus. Yung Father mas mataas daw, mas maliit. Kaya sa Bible po nila, yung capital na letter G, malaki pong pagkakaiba. Pinalitan na nila ng small g. Pag small g kasi ang ipinalit mo, kasama na doon sa mga gods na mga ginawa ng mga kamay. Kaya pag yung God po ay capital letter, ay naka-address po sa Diyos yan. So si Jesus po ay equal po siya sa God the Father. Amen. Kaya pag i-confess natin na Jesus is Lord, He is equal with God the Father. John chapter 20 verse 28, ito po ang sabi ni Didymos, yung Tomas na ito na tinawag na Didymos sa ating Panginoong Kristo. My Lord and my God! Exclamation mark po yung nandiyan. Kung bakit sinabi ni Thomas kasi yan po yung nag-resurrect ang ating Panginoong Kristo. At nagpakita siya doon sa mga apostol at yung 10, yun lang ang nandoon. Siyempre, nagpakamatay nga yung isa, kaya from 12, naging 11 lang sila. At sa 10 lang sila nung nagpakita si Jesus mula sa pagkabuhay, mula sa patay. At peace be with you, sabi niya. At talagang gulat na gulat itong mga apostol na ito, natakot pa nga sila eh. At nung nakita nila, na pagtanto nila na siya si Jesus. At kung iwan kung saan ba namasyal kasi itong si Didymos na ito, o itong Tomas na ito, at nung pumunta siya sa doon sila nag-gather, very excited na sinabi nitong mga apostol na nakita nila si Jesus, buhay na buhay. So sabi niya, unless na ilagay ko ang aking daliri doon sa kanyang kamay na binutasan ng pako, at doon yung butas doon sa kanyang tagiliran, maniniwala ako. Kaya doon lumabas yung to see is to believe. Tomas, meron bang nagngangalan ditong Tomas? Sana hindi ikaw yung maging doubter. Kaya the following day, narinig pala ni Jesus. Nagpakita muli kahit nakasarado, nakapadla yung pinto nila. Takot na takot po kasi itong mga apostol sa mga Hudyo eh. Kaya nakakulong sila, sarado. Pero bigla pong pumasok si Jesus, sabi niya, peace be with you. At ang unang sinabi niya, Tomas, halika. Idaiti mo. Ilagay mo ang iyong kamay dito sa aking daliri. Yung daliri niya talaga makikita yung butas eh. At yun, pinasok na niya. Nilipat sa kabila. Idaiti mo rin yung kamay mo dito sa aking tagiliran. Yan. Nilagay niya. Kaya yung response niya, sabi niya dito, my Lord and my God. Talagang siya eh. Nag-bow down siya. Sabi ng iba, hindi. Yung hindi naniniwalang Diyos daw si Jesus, nagulat daw si Tomas dito. Kaya sinabi niyang, my Lord and my God. Pero pag tuloy mo namang basahin po yan, wala pong sumunod sa verse 29. Hindi sinabi ni Jesus, huwag mo akong tawaging Lord and God dahil hindi ako Diyos. Hindi niya ni-rebuke itong si Thomas dahil talagang Lord
in God, si Jesus. Amen po ba? So if we confess Jesus is Lord, He is equal with God the Father. Hebrews chapter 1 verse 10, ano bang sinasabi po dito? Pag umpisa nyo dyan po sa verse 1, papunta dyan sa verse 10, ang tinutukoy po dyan, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Sabi niya po dito, He also says, in the beginning, Lord, you laid the foundations of the earth, and the heavens are the work of your hands. Wow! Sa creation pala, nandoon siya. Hindi lang na-reveal, kasi pagbasahin mo sa Genesis 1:1, in the beginning, God created the heavens and the earth. Yun lang. Pero makita mo, hindi na-reveal ang ating Panginoon Jesucristo doon. Amen po ba? Pati sa paglikha sa tao. Let us make man in our own image. Plural po yung word na ginamit doon. Let us. Nandoon po siya, hindi pa na-reveal. Pero dito, papunta ka sa New Testament, nandoon. Sa libro ni John the Beloved, John chapter 1, verses 2 and 3, sinabi po doon na lahat ng bagay ay niya, napaadda babaan kinkwana. Kit awan ti banag nga napaadda, no awan isuna. Colossians chapter 1, verse 16 and 17, si Jesus din po ang tinutukoy doon. All things were created by Him. Aming nga banbanag, pinarswana. Yung iba, pinalitan na rin nila yung verse na yon. Kasi sa kanilang paniniwala, mas maliit nga si Jesus. Kaya ginawa nila some other things. Instead na yung word na doon, all things, lahat ng bagay, nakikita at hindi nakikita, ay nilikha ng ating Panginoong Jesucristo. So ito po, makikita natin na if we confess Jesus is Lord, He is equal with God the Father. Amen. If we confess Jesus is Lord, He is worthy of power. Sabi mo sa katabi mo, worthy of power. Revelation chapter 5 verse 12. Si John the Beloved po ang sumulat dito sa Book of Revelation. 5 libro po ang kanyang sinulat dito sa New Testament. So sabi niya po dito, in a loud voice they were saying, worthy is the Lamb who was slain to receive power. Sabi niyo nga, to receive power. In wealth, in wisdom, in strength, and honor, and glory, and praise. Ito po ang pinagsisigaw nila. Worthy is the Lamb who was slain to receive power. Kaya He's worthy of power, mga kapatid. Amen. So if we confess Jesus is Lord, hindi lang equal with God the Father, worthy of power, but He is worthy of worship. Sabi mo sa katabi mo, worthy of worship. Lagay nyo dyan sa comment box ninyo, worthy of worship. Philippians chapter 2, verses 10 and 11. Sabi rin po dito, that at the name of Jesus, every knee should bow. Sa mga Hudyo po, hindi sila nagninil down sa tao. Pag magninil down lang po sila, ina-address po nila yan sa Diyos. Dito pinapakita po ni Apostol Pablo, at the name of Jesus, every knee should bow. In heaven, and on earth, at sabi doon, in under the earth, and every tongue acknowledge that Jesus Christ is Lord. Sabi nyo, Jesus Christ is Lord. To the glory of God the Father. Wow. Kaya nga, bakit natin wini-worship ang ating Panginoon Jesucristo? Apay nga daydayawan tayo suna. Gapu tayo suna kat Lord, ken Diyos isuna. Lebeng na lang nga ma-worship madaydayaw. Amen po ba? Hindi lang po yun, He is worthy of trust. If we confess Jesus is Lord, He is worthy of trust. Sabihin mo sa katabi mo, He is worthy of trust. John chapter 14 verse 1, sabi niya dito sa kanyang mga disciples, do not let your hearts be troubled. You believe in God, believe also in me. Hang kumangaglidang na kita puspuso yo, dahil ito na po ay nagpapaalam na po kasi siya. Sinasabi niyang mamatay na siya, kaya nalulungkot sila. You believe in God, believe also in me.
Kaya He's worthy of trust. Amen po ba? He is worthy of obedience. Sabi mo sa katabi mo, worthy of obedience. Lagay nyo dyan sa comment box ninyo, worthy of obedience. Hebrews chapter 5 verse 9, sabi po dito, and once made perfect, He became the source of eternal salvation for all who obey Him. Grigo man yan o Hudyo. Pagano man na kita, basta amin nga mamatikin kwa na, kan agtulnog kin kwa na. So if we confess Jesus is Lord, He's worthy of obedience. And panguli dito, if we confess Jesus is Lord, He is worthy of prayer. Sabihin mo, worthy of prayer. Dito po sa Acts chapter 7 verse 59 to 60, ito po ang prayer ni Stephen, yung pinakaunang Kristiyano na martyr. Okay, so sabi dito, while they were stoning him, ang hirap naman yung batuhin ka, dahan-dahan na namamatay ka, di ba? Talagang kung hindi ka pa napuruhan, katawan, kung anong laki pa ng mga bato. Nung kaming mga bata kami, yun ang laruan namin, yung mga taga-upper and lower na tao doon sa Maribik area, batuhan eh. Kahit maliit yung kung tumama sa kitong mo, masakit, o di kaya baka dudugo pa yan. So ito po talagang sadyang patayin po siya sa pamamagitan ng pagbato. At while they were stoning him, sabi dito, Stephen prayed, Lord Jesus, receive my spirit. Alam na niyang mamamatay na siya. Then he fell on his knees and cried out. Wow, ito pa ang maganda sa kanya. Hindi niya sinabing, ilunod mo kanina gito, patayam apo. Ito palang Kristiyano. Sabi dito, Lord, do not hold this sin against them. When he had said this, he fell asleep. Wala pong ibang relihiyon na magtuturo na ayatem da ita kabusur mo. Dagiti mang persecute king ka, ikararag mo. Biruin mo, bago pa siya mamamatay, ito yung last will niya. Lord, do not hold this sin against them. Hamo kumanga ited kadakwada, ited da ito'y basol kadakwada, da ibanag ngay naramid da kinkwana. Hello? So Jesus, He's worthy of prayer. If we confess Jesus is Lord, He's equal with God the Father, He's worthy of power, worthy of worship, worthy of trust, worthy of obedience, and He is worthy of prayer. So unang katanungan, what does it mean Jesus Christ is Lord in our life? Or what does it mean Jesus Christ is Lord in your life? Hello? Nya ba tikayat ng asawan? So siya po yung boss. Bagam tikabay mo, isuna ti boss. Isuna po itiko natin yung ruler, mangituray, the master of our whole life. Kaya kung sinasabi po natin, kinukonfess natin na Jesus is Lord or Jesus is my Lord, talagang ginagawa mo siyang magro-rule sa buhay mo. Amen. Hindi lang part, hindi lang Lord. Ngayong linggo, ikaw ang Lord ko. Pero Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, ako naman ang Lord sa buhay ko. Hindi po ganun. The whole week, the whole month, lahat po yan, sa buhay po natin ay talagang siya po yung Lord sa buhay natin. Amen. Haan lang nga part. Saan nga hap-hap. Sa kaugalian, sabi nila, magandang isama natin itong kaugalian para napigpigsa. Saan ka nakakuha ng ganun? Wala po sa Bible po yun. Kaya yung guide po natin, yung Biblia po natin. Amen po ba? So hindi lang po part, talagang total control po na yung master natin, yung buhay natin. Kaya dinidesire po ng ating Panginoon Kristo na yung bagay na nakikita at hindi nakikita sa buhay natin ay dapat maibigay natin sa Kanya. Yung ating private aspect sa ating buhay. Kahit ikaw ay nag-iisa, talagang siya pa rin ang Lord sa buhay mo. Amen. Huwag mong sabihin, awan mo't dagiti, kakabsat ko. Awan mo't ti kakabsat ko, iti apo nga mangkit-kita. Igagawin mo na yung
gusto mong gawin na hindi ka aya-aya sa Panginoon. Siya ang pinakamalaking CCTV natin. Kahit saan ka pa magpunta. Kahit sa CR. Hello? Yun nga, sina Thomas lang sarado yung pintuan Sinasabi ng mga 10 apostol sa kanya, nagpakita si Jesus hindi ako maniniwala unless narinig pala ni Jesus. Kaya the following day, nagpakita, si Thomas kagad ang tinawag niya, Thomas, halika. Wow. Hello. Hindi lang po yon na Jesus desired to be the Lord of the seen and unseen sa buhay natin, sa private aspect of our life, sa ating spiritual, at sa physical. Sabihin mo sa katabi mo, physical. Daming po sabi po ni Paul po doon sa kanyang mga sinulatan sa libro niya, yung iba ay, sabi nga, Kristiyano sila, pero Diyos po nila ang kanilang bili. Yung tiyan nila ang kanilang Diyos. Kaya po, mga kapatid, ay bakit meron tayong fasting na ating ginagawa? Talagang ito nga, sabi ko kanina, mandate sa bawat Kristiyano ito. Hindi lang piling-pili. Hello? Sa lahat ng Kristiyano talagang dapat mandate sa atin ito. Hindi lang sana every January, pero maging regular na sana na ating ginagawa. Ito pong fast na ating prayer virtual gathering ay every Wednesday. Nagfa-fast po kaming mga leaders at para din po sa prayer. Kaya pagkatapos po itong 21 days na Daniel fast na ito ay magiging regular pa. Tuloy-tuloy pa. Baka madagdagan pa ng hindi lang 1 araw, magiging 3 araw. Baka parang hindi primary yung nag-amen doon So I appreciate po yung nakikipag-pass ng liquid. Ay talagang makita mo naman, hindi lang sa physical, sumiksi. Pero talagang yung main purpose po natin doon ay talagang sa spiritual life po natin. We have to pay the price. Amen po ba? Kung gusto nating gagalaw pa ang kamay ng Panginoon, hindi lang sa panalangin, kundi pati sa pag-aayuno. Dahil ito talaga ay napakalaking magkukuman sa'yo. Diyan nga, si Iba, diyan nga siya nasulisog Diyan nga nasulisog. Babae po ang nasulisog, hanga lalaki. Hello? Oo, mga babae. Pero very powerful sila, talagang na-convince pa rin yung lalaki. Kung saan sinabihan ng Diyos, siya yung kinausap naman ng Diyos, yung lalaki. Pero very powerful ang babae. Napakain pa rin niya si Adan. So itong physical po natin. So totoo po, ang sabi ni Dr. Miles Monroe, for the 7th day, medyo struggle pa, but in the 8th day, yun na yung freedom. Pag ikaw nagli-liquid. Kaya, ito po, napakaganda. Hindi po totoo yung ikaw ay mamamatay. Dapat nga healthy pa, ma-flush yung nandoon sa colon mo. Hindi ka na magkakaroon pa ng colon cancer. Yung mga na-stuck na ilang taon doon, umitim na, naging poison na. Sirain na bagim. Maganda pa, ma-flush, ma-cut, dagiti rugit, dagiti taba. Ako nga, in the 9th day ay halos 10 kilos na yun nagbawas sa akin From 75 kilos to 65 kilos. How much more pag dadaan pa, baka first time ko na ganitong kilo ang mabawasan. Kaya ito po na bakit natin ginagawa ito ay gusto pa po nating mapalapit sa Panginoon. We have to pay the price yung gagawin ng Panginoon sa atin. Amen po ba? Ito pong irisan na ito ay, sabi ni Brother Elmer, sa mga counting nila noon, iwan ko kung doon lang sa SAP nagkaroon ng 40,000+ na nandito sa irisan. Ay wala pang 1%, wala pa tayong 1% na nakaltas man doon sa kahit sabi mong 40,000. Kaya marami po tayong trabahong gagawin, i-evangelize po tayo, kaya kailangan po nating mag-sacrifice. Amen. So itong physical natin, diyan mo matitest Baka sa isang araw lang na sinadya mong mag-fast agburburok lang kat, awanan ko, kaya, matayak. Diyan mo lang yun Dapat ilagay mo sa isip mo ay talagang natikman ko na yan. Uray no, magkakatay ka damo.
Kaya noon, nagulat ako noon kay Pastor Tito Caput eh. Pag may crusade kasi yun, nagfa-fast ng 3 araw. Nung pumunta kami sa bahay niya, ay talagang siya eh, nagluluto pa, nilutuan kami. Kaya nung kakain kami, Pastor, ba't hindi kayo kakain? Ayan, nagfa-fast preparation ni Jack Crusade. So, ganun po. So, hindi lang po yon na talagang desire ng Panginoon na maging Lord sa mga bagay, pati rin po sa bahay natin. Amen. Hindi lang parang napakaamo mo dito sa simbahan, pero pag uwi mo pala sa bahay mo, parang nakakatakot. Pag ikaw pala ay nagagalit, habulin mo pala ng itak yung anak mo. Pero pag nasa simbahan ka, kuraba ka sa kandaya ba pa, mga lumuluha ka pa. Pero sa bahay pala, ibang-iba. Dapat kung tayo dito sa simbahan, ganun din tayo sa bahay natin. Amen po ba? Sa pananalita natin, baka amin, adugan dagiti lunod nga rumar, diyang iwatay, pero nadakatikot, brother, praise the Lord, hallelujah. Pangayam ijay ka, Isos. Nagugulat pa yung mga kapitbahay na hindi mananampalataya. Pati rin po yung intellectual at saka yung financial po natin. Mga finances po natin. Ang Panginoon, ang Lord pa rin sa buhay natin. Amen. Siya naman ang may-ari ng langit at lupa. Pirakin balitok kukwana. Yung nandiyan sa bulsa mo, yung nandiyan sa bangko mo, ay sa Kanya yan. Ibagam takabay mo, yadat takanubol sa bagi ni Apo Diyos. Kaya po, hindi pa kayo nagtataka, nag-iisip na bakit sabihin pa ng Panginoon about sa giving, about pa sa tithing na yan? Hindi naman niya kailangan eh. Pero ito po yung financial management plan ng Diyos bawat mananampalataya. Amen. Para makita nuhang ka nga naimot. Hello. Latimal na kayo Kaya po kahit gaano kaliit yan, kung mapagkatiwalaan ka, mas pagkatiwalaan ka pa ng Panginoon ng mas malaki pa. Dahil alam mo na magbigay sa Panginoon. Amen. Talagang nasuruan kang mangted para ti Apo. So maging Lord siya sa lahat ng bagay. Sa educational, sa vocational, sa trabaho natin. Daming mga estudyante nung nag-aral na sila, naging busy na sila, wala nang time sa Panginoon. Yung iba nung nagkaroon nung walang trabaho, talagang pa-prayer request para magkaroon ng trabaho. Nung nagkaroon na ng trabaho, nawala na sa Panginoon. Hello. Dapat hindi sana. Kung ikaw may trabaho pa, nagkaroon ng trabaho, yung negosyo mo lumago pa, ay dapat mas closer ka pa sa Panginoon. Hindi sana yun ang kukuha sa oras mo pa, naawan ti tsimpo mo. Hello? Gusto nyo ba yung kwento noon na talagang, nung una talagang iyak ng iyak para lumago pa sana yung mga alaga niyang mga hayop. Nang dumami, nawawala na siya sa simbahan, wala na sa kanilang cell group, wala na doon sa prayer meeting nila. Dahil lumago na nga yung kanilang mga, hindi naman kahayupan mga alagang hayop. Sa mga Bisaya raw, sabi nila kahayupan Mga kababuyan. Maraming baboy daw Pero sa Tagalog, doon mo sabihin yung kahayupan ng kababuyan, ibang word yun. Pero sa Bisaya raw pala, sa kanila, ganun ang pagsabi nila. So sabi ng pastor, brother, di ba, pinaalala nung from the past, iyak na iyak ka noon, pinalangin natin para padamihin ng Panginoon yung mga alaga mong hayop. Ngayong dumami na, wala ka na sa Panginoon. Ipanalangin na lang natin para mapisti lahat ang iyong mga alagang hayop. Pastor, wag. Pupunta ako. Wag naman sana ganun. Amen. Kung ano man mga sa possessions natin, binigay ng Panginoon sa atin, trabaho natin ay mas pa na lalapit pa tayo sa Panginoon. Amen po ba? Sabi po dito, if Jesus is not Lord at all, He is not Lord
at all. If Jesus is not Lord of all, He is not Lord at all. Lagay niyo dyan sa comment box niyo, if Jesus is not Lord of all, He is not Lord at all. So, meron akong katanungan sa inyo, 5 katanungan nito. Is Jesus the Lord of your thoughts? Si Jesus ba ang Lord sa pag-iisip mo? Si Jesus ba ang Lord sa emotion mo? Na kahit minakaaway ka, ay dati incredible hook ka. O magiging Hulk Hogan, yung wrestler na yon. O di kaya, si Jesus ba ang Lord pa rin sa pananalita mo? Nakukontrol mo ba yung mga words pa na hindi maganda na talagang lalabas sana? Si Jesus ba ang Lord sa relationships mo? Si Jesus ba ang Lord sa possessions mo? Lahat ng bagay na meron ka, siya pa rin ba ang Lord? Ikaw lang, kapatid, ang makakasagot po diyan. So pangalawa, what does it involve to see Jesus is Lord? What does it involve to say Jesus is Lord? Una po dito, yielding our life to Him. Sabi mo sa katabi mo, yielding our life to Him. Yung yielding, allowing Him to be in control. Kaya siya nga ang Lord na sa buhay mo, inaalaw mo na siya na yung magkokontrol sa buhay mo. Na firmly believing and trusting in the crucified and risen Christ. So, if you are yielding your life to Him, it involves absolute and total surrender. Bagam takabay mo, absolute and total surrender. Absolute, din po yung talagang total surrender, yung entire submission po natin. Romans chapter 12 verses 1 and 2. Sabi po ni Apostol Pablo dito, therefore I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is. His good, pleasing, and perfect will. So ito po, yung absolute and total surrender. Pag yung incomplete consecration po, mga kapatid, give lack of power, lack of assurance, lack of joy, lack of peace, and defeat. Kaya po yung mga Kristiyano na talagang sabi nila Kristiyano nga sila, pero hindi nila i-yield talaga yung buhay nila sa ating Panginoon Kristo. Diyan ko na tayo nga 50-50 lang. Wala po. Mga defeated, mga Christians. Hindi pa talagang binigay nila yung buhay nila buong buo sa ating Panginoong Kristo. Kaya nga talagang sinasabi ni Apostol Pablo dito, I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as living sacrifice, holy and pleasing to God. Kung nato, this is your true and proper worship. At nung pagpunta doon sa verse 2, do not conform to the pattern of this world. Iba po yung pattern po ng mundo, mga kapatid. Hello, antayo ko mga aramid iti lobong. But sabi doon, be transformed by the renewing of your mind. At dito mo malalaman, sabi doon, then you will be able to test and approve what God's will is. His good, pleasing, and perfect will. Hindi lang po yon. Yielding our life to Him involves absolute ownership. Bagam takabay mo, absolute ownership. Romans 14:8, sabi po rin po ni Apostol Pablo dito, if we live for the Lord. If we die for the Lord. So whether we live or die, we belong to the Lord. Amen.
Kaya bakit niya nasasabi, Philippians 1:21 ni Apostol Pablo, "For me to live is Christ, and to die is gain." Iti patay kat adda nga gunguna. Hello? May sa tinag-imin na. Alam po, talagang kung tayo naladingit, tiya adda nga mamatayan, niya mawalan ng mahal sa buhay. Pero yung comfort po doon, pag alam natin na tumanggap siya sa Panginoon, ginawa niyang Lord and Savior ang ating Panginoon Kristo, nandoon yung promise ng Panginoon. Amen. Doon sa John, sabi ni Jesus doon, 11:25, na siya sino man nga mamati kanyak, uray numatay, agbyag tupay. Amen. Kaya nasaya at mas maganda yung mga naunang namatay na talagang nasa kay Kristo. Itong mundo natin, pasama ng pasama. Alam niyo yung COVID na sabi nila, paumain, kuna nga, ijilang bakit may lockdown na ginawa nila dahil sa studies daw nila para mamatay yung virus. Pero umabot tayo ng ilang buwan na ngayon. Mag-11 months na ba? Baka hanggang 2022 pa. Kaya dapat hindi natin i-pray yung COVID na mawala niya. Adakit di nga, ti kararag tayo, aday ti kayat iti apo pa'y nga, usaran na pa'y da tayo. Agbalin tayo pa'y nga silaw, iti da ito nga COVID. Amen po ba? Kaya huwag na kayong matakot sa COVID. Hello? Amen po ba? Although, suruton tayo mati protocol tayo, so mati ada nga order iti lintag. Amen po ba? Okay, so, ito po na we are not, saan ako doon? Okay, so we are not our own. Tama? Nasa absolute ownership tayo. Dito pa sa 1 Corinthians 6:19-20, sabi dito, do you not know that your bodies are temples of the Holy Spirit who is in you, whom you have received from God? You are not your own. Verse 20. You were bought at a price. Therefore, honor God with your bodies. Amen. Itong human body pala natin, pag dayaw tayo dito kani Apo Diyos, tayo babaan ti dara ni Apo tayo nga sa Kristo, iso tinang redeem kada tayo. Iso itinang subot kada tayo, iso nga tayo nga kukwada, ito bagi tayon. Amen. Kaya usaran tayo ko mga pangdayaw, pang-honor kani Apo Diyos. Amen po ba? So we are not our own. We are bought at a price. We are purchased possession. We belong to Christ. Bagam takabay mo, you belong to Christ. Kayong nandiyan sa live streaming, I belong to Christ. Gawin yung personal. I belong to Christ. So if we yield to the Lordship of Christ, we acknowledge His ownership and give up our personal rights. Ulitin ko, if we yield to the Lordship of Christ, we acknowledge His ownership and give up our personal rights. Kaya nasabi po ni Apostol Pablo dito, Galatians 2:20, I have been crucified with Christ, and I no longer live, but Christ lives in me. The life I now live in the body, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave Himself for me. Alam ni Apostol Pablo, sabi niya, I have been crucified with Christ, and I no longer live, but Christ lives in me. The life I now live in the body, I live by faith in the Son of God who loved me and gave Himself for me. So yielding our life to Him involves total obedience. Bagam takabay mo, total obedience. Yung obedience in His words. Na-share po ito ni Brother Marvin doon sa book of Luke, chapter 5. Pagbasahin niyo po doon, ay sila po ay nangisda at halos magdamag. Pero hanggang sa mag-umaga na, bukya. Zero. Ikaw ba naman yung fisherman na uray pa'y basit ko mga sida, tinakalapan? Hello?
Pumunta kami noon sa beach noon, ay talaga makita mo yung mga sa umaga, nandoon yung mga fisherman na paawid dan. Kaya makikita mo yung mga iba't ibang isda na kanilang hinuli. Pero ito po na yung negosyo po ni Pedro na ito, ni wala pong pumasok na kita. Napagod sila magdamag, napuyat sila, walang maiuwing ulam sa kanyang pamilya, walang maibibenta, bukya, zero. Hiniram po ni Jesus yung kanyang negosyo, yung kanyang bangka, dahil ang daming tao na lumapit sa kanya para makinig, mga crowd. Kaya dumistansya doon, palayo sa medyo dagat na pinatulak kay Pedro, at doon siya nagturo sa mga tao. And after na nagturo siya, sabi niya, dalhin mo yung bangka sa malayo at doon mo ihulog ang lambat. So si Pedro po medyo nag-react, sabi niya, Lord, magdamag kaming ng huli, ni wala kaming nahuli. Biruin mo ilang busy sigurong tapon ng lambat, walang nahuli. Bukya. Kung ikaw siguro si Pedro, baka sabihin mo, Lord, specialty ko ito. Trabaho ko to. Dito ako nabubuhay. Alam ko kung anong oras lumalabas yung mga isda. Ikaw, karpintero ka. Anong alam mo? Pagpukpok ng kahoy, paglagari, pwede. Pwede sana eh. Pero pagbasahin mo kasi doon sa chapter 4 na yon, ito pong biyanan ni Pedro, pinagaling ni Jesus. May nakita siya. Hello. Kaya sabi niya, magdamag po kaming ng isda, wala po kaming nakuha. Pero dahil sinabi mo, kahit sa isip pa niya parang medyo mag-aalanganin, tanghali na. Pero nag-ubi siya. Pero makita po natin yon nangyari. Halos masira na yung lambat nila sa malalaking isda. Sabi doon, 120 na isda. Biruin mo kung gano'n siguro kalalaki yung mga isda. Kaya tinawag pa niya yung mga kasusyo na natulungan sila. Hello? At yun po, ay talagang, sa time na yon, ay talagang iniwan na ni Pedro yung kanyang mga hinuling isda. Ikinumit na niya yung buhay niya kay Jesucristo na doon na siya sumama. Kaya si Peter hindi na mangingisda sa mga isda, kundi naging fishers of men siya. Nagkalap kadagiti tattao. Amen. So, total obedience yung obedience natin sana sa salita niya. Amen po ba? So, lordship involves obedience. Bagang takaabay mo, lordship involves obedience. John 14:15, sabi ni Jesus, if you love me, obey my commandments. Luke chapter 6, verse 46, sabi niya sa mga tao, sa mga crowd, why do you call me Lord, Lord, and you do not know what I see? Apay nga wagan dak ti apo-apo, katanyo mo garod nga ramidan ti bagbagak kada kayo. Why do you call me Lord, Lord, and do not know what I say? Managdengeg lang ang mandang managaramid. So, a slave never dictates to a master. Ulitin, a slave never dictates to a master. So, are we doing what the Lord instructed to us? Ada bang aramidan tayo, di ada nga inbilin ti apo kada tayo? Hello. Tayo po ang makakasagot yan. Are we obeying God? Sumusunod ba tayo sa Panginoon? O marami lang tayong alam na mga verses, salita ng Panginoon, pero hindi naman tayo sumusunod, nag-o-obey. So panghuli, lordship includes willingness to serve. Bagam takabay mo, lordship includes willingness to serve. Bagam takabay mo, willingness to serve. No makatugtuglop dita, gungunam, willingness to serve. Kunam kinkuha na. So the lordship of Jesus Christ in our life is our willingness to go where He sends us. No niya pa iti pangibaunan naman kada tayo ket ijay kumade kuna tayo nga adaya willingness tayo nga mapan. Kaya adaya kanta, where He leads me I will follow. Where He leads me I will go.
Ngam di dinapang kanto ti remote areas marigligatan. Nag-give up. Hanga da ito itikuling ko. Dito po sa Irisan paano na-start ay ang saya-saya po namin sa Camp Allen noon. May senior pastor, sabi niya, lumabas naman tayo. Punta tayo doon sa Purok 1. Yung ate po ni Brother Elmer ang contact person doon. Mag-mini crusade tayo. So sa akin, parang ayaw ko, gusto ko na sa church. Every Sunday, nare-refill kami ng Holy Spirit. Ang sarap sa presensya ng Panginoon. Pero sabi niya, lumabas kami parang sa aking sarili, parang ayaw ko. Kaya nag-crusade kami sa 2 gabi, may 2 namang tumanggap sa Panginoon. Tapos sabi niya, Brother Adrian, ituloy mo. Marami po akong kasama noon na nagpatuloy, nag-house-to-house Bible study kami dyan sa Purok 1. Diyan po tayo nag-start. Hanggang sa pagdaan ng taon, nawawala na sila. Ako na lang, naiiwan na. Parang gusto ko na rin mag-give up. Pero salamat, after 25 years ay existing na tayo. Amen. Hindi ko alam yung future. Sabi ko, awan, nayaban dito eh. Ilang bis nga akong mag-give up eh. Sabi ko kay misis ko, ag-resign ako. Sika. So sika, pero yung decision ko, sa salita, ag-resign, pero hindi naman ako makapag-resign. Almost 10 times. Pero salamat sa Panginoon ay nandito pa tayo. Amen. Nung mag-embrace pa tayo ng system, ay, ayun, na-break natin yung 100 pataas. Salamat sa tulong ng mga primaries na tumulong sa pag-evangelize. Dumami na. Kaya kung gusto nating ma-evangelize pa ang Irisan, dapat dadami pa ang mga seal leaders. Amen. Bakapan nyo yung mga primaries, mga leaders ninyo ay mag-ipag-involve kayo. Sa inyong mga bahay, i-open nyo yung mga cell groups. Sa bahay-bahay ninyo, mag-invite kayo sa mga kapitbahay ninyo. Amen po ba? So yung buhay po na gusto ng ating Panginoon Kristo sa atin, bawat isa sa atin yung dying to ourselves. Yung mamatay tayo kumain, ada nga sarili tayon. Nga itod tayo ni Kristo, biyag tayo. Isunat agtugaw, trono, biyag tayo kuma. Amen po ba? So the Lordship of Christ should be the center of our whole life. Isuna ko mati sentro ti ada nga biyag tayo. Isuna dagay ko natin nga provider tayo, isuna ti nang redeem kada tayo, nang isalakan ti tunggal maysa kada tayo, ngem ijay ko mga isuna ko mati adamat ija sentro iti biyag tayo. So balik po tayo dun sa Romans chapter 10 verse 9 and 10. If you declare with your mouth Jesus is Lord, and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. Verse 10. For it is with your heart that you believe and are justified, and it is with your mouth that you profess your faith and are saved. So i-confess tayo man, baga tayo man, Jesus is Lord in my life. Lagay nyo dyan sa comment box ninyo, Jesus is Lord in my life. Piksaan nyo pa, ulitin tayo, Jesus is Lord in my life. Jesus is Lord in my life. So Romans 14:9, sabi doon, for this very reason, Christ died and returned to life so that He might be the Lord of both the dead and the living. Wow. For this very reason, Christ died and returned to life so that He might be the Lord, both the dead and the living. Isu nati, apo, uray pa'y kadagiti natay kan iti adanga si bibiyag. So dito po mga kapatid ay hindi lang sinisilyuhan ng ating pagkaligtas, but kinangker niya po ang ating enemy. Walang iba kundi si taning ni Satanas. Hello. Kaya ayaw ni Satanas na ikinukonfess natin publicly sa ating bibig na Jesus is Lord. Ayaw na ayaw niya po yan. So salamat sa Panginoon sa pamamagitan niya ay talagang pinapalakas niya pa yung pananampalataya natin. Amen. Ini-increase pa niya yung pagmamahal pa natin sa mga tao para tayo po ay lalago pa. Talagang
tinuturuan niya tayo para mahiwalay tayo dito sa mundo dahil hindi tayo hanga dito yung lubong iti ko natin o ganganaet tayo dito yung lubong. Amen po ba? Lahat po ng mga possessions natin dito sa mundo ay iiwanan po natin yan. Sa balin dagiti mang tawid. Hello. So salamat sa Panginoon ay talagang tinutulungan niya tayo, binibliss niya bawat isa sa atin. So we must come always under absolute lordship of Christ. Amen po ba? Pwede bang tayong lahat ay tumayo, mga kapatid? Na habang may papaawit po yung word na He is Lord, He is Lord. Pwede bang i-evaluate mo yung sarili mo? Ano pa ba yung buhay ko? Ano pa ba sa buhay ko yung mga bagay-bagay na hindi ko naisuko? Hindi ko naibigay sa Kanya? Baka mayroon pa yung katawan mo na yan na binigay niya ay sinisira mo. Baka mayroon pang gumagamit ka pa ng drugs, o ano pang mga vices, kung ano-ano pang mga bagay na hindi ka aya-aya sa Panginoon ay talagang sinisira mo yung katawan mo. Ibigay mo sa Panginoon, isuko mo sa Kanya. Alam niya, nakikita niya. Kahit may tatago mo sa mga tao, pero sa Kanya wala po tayong may tatago, mga kapatid. Amen po ba? Come on, mag-meditate lang tayo. I-allow natin yung Holy Spirit na yun ang tutulong sa atin, magkukonvict sa atin, magdi-deliver sa atin kung ano pa yung mga bagay na hindi natin makayanang bitawan, na hindi kaaya-aya sa Kanya. I-allow natin. Dahil Lord ang ating Panginoong Hesukristo. He is Lord. He is Lord. He has risen from the dead. He is Lord. And every knee shall bow, every tongue confess that Jesus Christ is Lord. Gawin nating personal, you're my Lord. And you're my Lord. Come on, allow the Holy Spirit to touch you. You're my Lord. Hallelujah. And you have risen from the dead, and you're my Lord. And every knee shall bow, and my tongue confess that Jesus Christ, you're my Lord. For the last time, in you're my Lord. And you're my Lord. Yes, Lord. Thank you, Lord. Agyaman kami, Apo. Tainted mo iti adang biyag mo. Tapno tikas ta masupot kami, Apo. Maridimda kami, Apo, Diyos, babaan iti napatag nga daram. Good Lord, adda kadi, Apo, ngay total surrender mi kadi, Apo, ti bibiyag mi ken ka. No dapay kadi dagiti banag nga makayayo iti sangwanam. Adda kadi, Apo, nga linisan da kami kadi, Apo, Diyos, suga. Adapay kadi dagiti banbanag man nga basol iti biyag mi nga nakalemeng. Adda kadi, Apo, nga pakawanan da kami. Tapno tikas ta ang kami kadi nga defeated. Tapno tikas ta awan tital na kada kami. No dikat at ti kadi nga confess me. Tapno tikas ta madang kami tirag-o ragsak tal na. Ken ada, Apo, nga victorious kami ti biyag mi kas
may isang nga Kristiyano, Apo Diyos, O God. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus, O God. O madaydayaw ka, Apo Diyos, O God. Come on, pwede bang taas natin yung dalawang kamay natin sa Kanya, tanda ng pagsuko natin na siya ang ating Lord sa buhay natin. Apo, makita mo nagiti anak mo, Apo Diyos. Kasada nga totally surrender kami kang ka. Makita mo, Apo, nagiti puso mi, Apo Diyos. Ito'y kadi nga, for the year 2020, ami kadi, ang part lang kadi tinted mi king ka. Ngam dito kadi 2021, Apo Diyos. Si kakadi, Apo, tiyag trabaho ka nagiti bibiyag titunggal maysa kada kami. Yaman kami, Apo Diyos, O God. Adupay nagiti insaganan para kadagiti anak mo, O God. Ngagpatuloy, ngagsirbigin ka. Kanangaramid nga sikati, Apo, ken mangisalakan da, Apo Diyos, O God. Touch your people, O God. Fill your people, O God. Hallelujah. Madaydayaw ka, Apo Diyos, O God. Thank you, Holy Spirit, O God. Mulay pa kaditi pa sinamin temporarily, Apo Diyos, tiday to'y ngagsapa. Bendisyon tunggal maysa nga day tiday to'y inna, amma, kadagiti agtutubo, kadagiti ubing, uray pa kadagiti ada, kadagiti balbalay da, Apo Diyos. Bendisyon tunggal maysa kada kami, Apo Diyos, O God. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Amen. Amen. Praise God from home. All blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above the heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Tiya't yama, patuloy nga nangayayat kada tayo, maadda kada tayo, kastamat patuloy nga ti parabor ti Apo, adda kada tayo, kan ti panakikat kadwa, ti Espiritu Santo, isumanan ti kumuyog kada tayo, kat amin nga anak ni Apo Diyos ko naday ti Amen. Ay bag nga daw tayo, amen. So, God bless po sa ating lahat. Thank you. See you next Sunday. We'll wait on you, Lord. Wait no more. Shalom International Ministries welcomes you back to our in-person gatherings. For your safety, we will only have 40 seats available. Reservation starts today at 11 a.m. Reserve your seats now while it's still available. Reservation form will be sent to our group chat. Fasting is God's idea. The most important thing about fasting is to realize that fasting is to be done for a purpose, a God-centered, biblical purpose. When you start to fast, something begins to happen. There's something that brings spiritual release of favor and blessing. Look out. Miracles will come. Favor will come. Blessing will come. God will raise you up. Join us as we begin this year with the 21 days prayer and fasting, starting this January 11 to 31. John Denver, pack you off Monday.